Chinese General binalaan si Xi Jinping ikukulong at isusurrender sa US kapag nagdeklara ng gyera sa South China Sea. Aalamin natin yan at pag-uusapan mula sa channel ni PHTV. Alright, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ni PHTV, nandiyan sa ibaba ang full video link. I-click nyo lang po mga babae, no? At subscribe natin ang kanyang channel. At kung kayo naman ay bago pa lang po dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. At shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers, no? Kayo, ano sa palagay ninyo, no? Isusurrender nga ba nila, no? Etong si Xi Jinping, o susuportahan nila itong si Xi Jinping kung sakaling magdeklara ng gera dyan sa South China Sea? May magagawa nga ba etong mga Chinese general na to, no? Sa palagay ninyo mga kababayan, alright? So, wag na natin patagalin, umpisaan na natin to. Let's go! Iniulat na sinabi ng isang source na nagpahayag umano ng suporta ang gobyerno ng India sa Pilipinas at binatikos ang ginawang pagharang at paggamit ng Chinese Coast Guard ng water cannon laban sa supply ship ng bansa. Sinabi ng Defense Minister ng India na si Rajnath Singh na mali umano ang ginawa ng China dahil ang mga barko ng Pilipinas ay naghahatid lamang ng mga kinakailangang supplies para sa mga sundalo nito na nasa Ayungin Shoal. Alam naman na po natin mga babayan, no, na ang China at ang India, no, nagkakainitin din po yan, no, pagdating po sa mga territorial claim mga babayan, no. At isa nga po, no, sa nakikita nga isa sa pinakamahigpit na makakalaban din ng China pag nagkaroon po ng kaguluhan ay itong India, no, at talaga ng mga napaka super power din po ng India, no, pagdating po sa mga military defense, di ba? Napakalakas din po ng India mga kababayan. Pinayuhan ng nasabing defense minister ang komunistang bansa na sundin ang international na batas, lalong-lalo na ang United Nations Convention on the Law of the Sea na kung saan ang China ay isa sa mga signatory. Idinagdag ni Singh na balak umano ng Indian government na magpadala ng mga barko sa South China Sea at kasama ito sa plano ng New Delhi na palakasin ang kanilang pakikipag-alyansa sa mga bansang kumakalaban ngayon sa China. Iniulat ito matapos pagtibayin ng Senado ang isang resolusyon laban sa patuloy na ginagawang panghihimasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas, kasunod ng privilege speech ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kumukundina sa paggamit ng CCG ng water cannon laban sa supply ship ng AFP. Sinabi ni Zubiri na layon ng kanilang resolusyon na harangan ang mga major projects na hawak ng mga Chinese-owned na corporation sa bansa at sa katunayan, kinausap niya ang DPWH at DOTR upang maiwasan ang pag-award ng mga proyekto lalo na sa mga state-owned corporations ng China. Ayon sa Senate President, dapat ibigay ang mga proyekto sa mga bansang mayroong parehong pananaw at paniniwala sa Pilipinas tungkol sa mga isyu ng pag-aagawa ng teritoryo sa West Philippine Sea. Sinabi ni Senator Zubiri na plano niyang makipagpulong muli at pag-usapan ang panukalang ito sa Department of Public Works and Highways para hindi mauna sa mga proyekto ng gobyerno ang mga Chinese-owned companies. Dapat ding simulan ng mga Pilipino ang pag-boycott sa mga produktong nagmula sa China tulad ng ginawa ng ilang bansa sa rehiyon. Gayunpaman, ayon sa isang dating miyembro ng gabinete at ekonomista, ang pag-boycott sa mga Chinese products ay magiging mahirap. Bakit naman? Sinabi ni Ernesto Pernia, dating Director General
the National Economic Development Authority na hindi ito magiging madali dahil marami pa rin mga bansa ang bumibili mula sa China. So kung tayo lang, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto. Totoo yun mga babayan, no? Marami pa rin talagang bansa, no, ang bumibili ng mga produkto na nagmumula po sa China. Kung magkakaroon ng economic sabotage, no, laban po sa China, ay hindi po yan, no? Hindi po yan na magkakaroon ng mabilisang epekto sa ekonomiya ng China. Rather, kung ang mangyayari is mag-aalisan, no, yung mga investor sa loob ng China mismo, no, yun yung isa sa magpapabagsak sa China. Kung Pilipinas lang, walang epekto yan mga babayan. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng isang Chinese general na nagkasundo ang ilang matataas na opisyal ng People's Liberation Army na tumiwalag sa Communist Party kung ipipilit ni President Xi Jinping na makipaggera sa Estados Unidos. Sinabi ng isang hindi pinangalanan Chinese general na kasama umano sa kanilang plano ay ang ikulong si Xi Jinping at papalitan siya ng isang military official na karapat-dapat umano sa pwesto at may kakayahan na pamunuan ang buong China. Ibinunyag ng opisyal ng isa sa mga rason kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin magawang ipag-utos ni President Xi Jinping na salakayin ang isla ng Taiwan ay dahil nababahala siya sa magiging tugon umano ng People's Liberation Army. Hindi umano sigurado si President Xi Jinping kung susunod sa kanya ang mga opisyal ng People's Liberation Army at hindi rin siya sigurado sa kung ano ang magiging kahihinatnan kung makikipaglaban ito sa Estados Unidos. Well, hindi rin po natin sigurado mga babayan, no, kung lahat nga po, no, ng Chinese general ng PLA, no, susuportahan itong gera na to, no. At marami rin sigurado diyan ang ayaw po, no, ng malaking kaguluhan o malaking gera, at meron din diyan talaga, no, na gustong ituloy, no, dahil alam naman natin, no, mga pulahang bansa po 'yan mga babayan. Kaya hindi natin masasabi, no, na mahahati ang PLA na yan. Pero sigurado, no, na meron at meron talaga diyan, no, ng ayaw ng isang malaking kaguluhan dahil siguradong apektado rin ng kanilang pamilya, no, diyan sa China, di ba? Iniulat ito matapos sinabi ng tagapagsalita ng National Security Council na si Jonathan Malaya sa isang interview ng bagong security policy ngayon ng gobyerno ay nakatuon sa mga international at external na issue. Sinabi ni Malaya ng bagong security policy ay nagbigay ng partikular na atensyon sa mga issue tulad ng tensyon sa West Philippine Sea at Taiwan Strait, nuclear proliferation sa Korea at ang kasalukuyang sitwasyon sa Ukraine. Idinagdag niya na noon kasama sa mga bersyon ng National Security Policy ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Benigno Aquino III ay ang mga internal security issues tulad ng mga terrorist groups at illegal drugs. Samantala, inaasahang gagawa ang mga government agencies ng mga action plan alinsunod sa bagong security policy ng bansa. Halimbawa ay ang mga hakbang na gagawin ng Department of National Defense upang masiguro ang territorial integrity at soberanya ng ating bansa sa West Philippine Sea. Kamakailan lang ay inilabas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 37 na kung saan nag-aaproba sa National Security Policy 2023 to 2028 at kasama dito ang pagkakaroon ng bansa na isang independent foreign policy. Ito ay nag-uutos sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno, kabilang ang mga government-owned and controlled corporations at local government units na gamitin
ang National Security Policy 2023 to 2028 sa pagbalangkas at pagpapatupad ng mga estratehiya at programa na may kaugnayan sa seguridad. Alright, so yung mga babayan, no? Well, malaking kaguluhan po ito, no, para sa China, no, kung sakaling papasok po sila, no, diyan sa isang malaking kaguluhan o isang malaking gera o digmaan, mga babayan. Malaking gulo po 'yan sa China, sa loob mismo ng China, 'di ba? At malaking pagbagsak din po 'yan, no, ng China kung sakaling gagawin po nila yung hakbang na 'yan. At hindi natin masasabi na ang suporta po, no, ng lahat ng general o mga opisyal ng PLA at ng China, susuportahan po itong magiging hakbang na to ng China noon ni Xi Jinping labang sa mga iba't ibang bansa dito sa Asia. Pagkos ang gagawin na lang siguro nila is puro ganyan po, no? Puro panghaharas at puro pagpapaflex, no, ng kanilang sandatahang lakas. Kayo, ano sa palagay ninyo, mga babae? No? I-comment daw nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mops, it's from Mops TV. Peace. I'm out.